So ayun mga pre, ano, pakinggan po natin itong mga sasabihin dito ng Maharlika. Nung unang dating ko, may mga nakausap ako. Actually hindi doon, sa phone at mga personality, na ang unang tanong, bakit nandito yan? Okay? Ang sabi, ganun daw, ni PRRD, di ba? Nagpamahal kay PRRD, chucho. Ako na naman akong pakialam kahit sino ang magsuporta kay Pangulong Duterte kasi the more na kayo magsuporta kay Pangulong Duterte. Oo, wala ka naman talagang pakialam kasi kahit may magsuporta kay Digong, anong paki mo? Di ba? Anong paki mo? Kung sino man yung sumuporta kay Digong, anong paki mo? Kung sino man yung manggamit kay Digong, anong paki mo? Ha? Huwag ka rin magagalit kung si Digong ay ginagamit kasi isa ka rin sa nanggagamit kay Digong. Diba, Maharlika? Oo, sila na po yung nag-aaway ngayon mga pre, diba? Sila na po. Wala po silang pagkakaisa para sa tatay nilang inutil na. Inutil na po yung tatay nila eh. Pinag-aawayan na nila. Diba? Tuloy natin to. Pakinggan nyo. More na mas masaya. Pero kailangan nyo tignan yung motibo. Okay? So dun Teka, ikaw anong motibo mo? Anong motibo mo kay Digong, Maharlika? Di ba yung gamitin yung matanda? Di ba ang pagkakitaan yung matanda? Di ba ang pagkapirahan yung tatay mong mamamatay na sa dahig? Yun naman yung motibo mo, di ba? Huwag mong sabihin maganda yung intensyon mo. Kunyari, sumusuporta ka kay Digong. Isang malaking kahangalan yan, Maharlika. Di ba? Kasi hindi mo isusugal yung pangalan mo at dignidad mo, 'di ba? Kung hindi ka nagkakapera ng malaki. Isinugal mo eh. 'Di ba? Mukha kang barya, wala kang pakialam kahit masira yung pangalan mo. 'Di ba? Tapos kayo ngayon magpaparinigan, mag-aaway-away. Ano ba kasing pinag-aawayan ninyo? Yung titi ni Digong o yung itlog ni Digong? Ano ba talaga? 'Di ba? Kasi yung titi lang naman ni Digong yung pinag-aawayan, yung putang ina, kulubot na 'yan. Ha? Di kaya yung power. Power ba? Pera ba? Yun ba yung pinag-aawayan ninyo, Maharlika? Kami mahilig kaming makisawsaw kasi gusto kong pagkakitaan yung issue nyo sa pamamagitan ng pag-content. Diba? Pakialamero kami. Sana naman itong mga issue ninyo dyan sa inutil na matanda na yan ay huwag nyo nang isingit yung pangalan ni PBBM dyan. Diba? Tingnan po natin, pakinggan natin kung isisingit ba yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag-uusap na yon, yung konektado na negosyante, okay? Yung konektado na negosyante na part owner ba siya? Doon yung part owner ba or may stock na i-share ba siya doon sa eroplano? Sa charter na nagdala kay Pangulong Duterte. May lumabas na yun na issue na itong si Alpotera ay tao siya ng negosyanteng ito at pinoprovidean siya financially para mag-spy o mag-report kung ano ang nangyayari sa dahig. Kaya naman, ganun na lang. Etong si Alpotera po, siya po yung nagpipinance dyan sa mga OFW dyan sa dahig. Diba, yung mga pangkain, ng mga hampas lupang dyan, DDS, si Alpotera po yung nagfi-finance. Diba? And then itong si Bayad Bay mga pre, or Banat Bay, todo tanggol po dito kay Alpotera. Kasi bakit po? Lahat po ng mga vlogger dito sa Pilipinas na mga DDS ay di umano bayad po ito ni Alpotera. Kaya tingnan nyo po kung makapagtanggol ito si Bayad Bay dito sa kulangot na si Alpotera ay talagang to the max. Etong si Maharlika naman, syempre, 'di ba? Hindi na hindi nakatanggap ng biyaya, kaya nagpuputak na. Nagpuputak na. 'Di ba? Lalo na't di umano ay napicturean po yung titi at itlog ni Digong diyan sa dahig, sa CR at sa kama niya. Tapos kunyari si Maharlika ay pagtatanggol. Bakit mo kasi pinicturean yung titi ng tatay ko? Yung itlog ng tatay ko sa CR. Anong karapatan mo, 'di ba? Anak ka ba? Yung si Sara nga wala nga wala nga reaksyon. Tapos ikaw grabe ka makapag-react. Ito, pakinggan pa natin. Sabi ganun na lang ka-eager itong si Alpotera na pumasok sa loob sa ICC para makita ang Pangulong Duterte, 'di ba?
pinaglalaban niya, na pinagkakalat niya, di ba, na siya ang mahal ni Pangulong Duterte. Sinisiraan nila ngayon, sinasabihan nila na ang request daw ni PRRD na wag. Si Hanilet, kulubot na yon. Si Alpotera, sexy pa, Coca-Cola body pa, pumapalag pa, diba? Maganda. Kumpara mo yung mukha ni Hanilet kay Alpotera. Hindi, real talk po ito, hindi ako nanlalait. Ha? Alangan naman plastikin kita na maganda ka or sexy ka pa, diba? Hindi. Yun yung katotohanan. Kaya normal lang sa matandang manyakis, di umano, na maghanap po ng sexy, diba? At presko. Oh, si Hanilet, sus Mariusip, may kilala ko, nilalangaw na. Oh, huwag i-drag yung personal life niya, pero ang binabalitan nila, ako daw ang nagda-drag ng personal life ni Pangulong Duterte. Sinungaling po yan, dahil si Alpotera ang nagda-drag ng personal life ni Pangulong Duterte. Ang mga private pictures ni Pangulong Duterte ay inilalako ni Alpotera para siya pagpaniwalaan ng mga tao, ng mga politiko, o yung mga tao sa daig na sila ay gano'n ni Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan, mga palangga. So ngayon, doon sa conversation na yun, nung unang punta ko, bago pa si Mangga pumasok, bago pa si Mangga nagpadala ng lechon, bago pa nagkaroon sila ng budget doon sa hig na 30,000 euros, merong isang negosyante na tinulungan din ni Pangulong Duterte na may hawak sa liig si Alpotera. Kaya delikado yung babae yan. Okay? Delikado yung babae yan. Alright? Ano sabi dito? Ano sabi di pala? delikadong babae para sa'yo. Kasi hindi kayo magkasundo. Pero kung magkasundo lang kayo niyan, baka puriin mo pa yan. Diba? Ganun lang yun. Aha. Kababayan. Oh, yes, kababayan. Nasaan si Mangga nung kinidnap si PRRD? Sabi ni Maisog Vancouver. Hello palang, how are you? Sandra. Ayun na nga, isa yan sa mga katanungan. So, mga kababayan, yun yung tututukan ninyo. Si Alpotera ay maraming kinakausap na politiko. Sabi ko nga sa inyo, nung nagkaaway-away sa dahig, ay gusto niyang kausapin ako ng mga politikong tinawagan niya at pinapadelete niya yung mga videos. Yung mga videos ko, pinapadelete niya yung tungkol doon sa away-away na yun. Ganon si Alpotera kumapit sa mga politiko. Yung iba kasi namang politiko, naintindihan naman natin na nagkakaroon din sila ng access through Alpotera. Okay? So ngayon, ang titignan ninyo, ano ang misyon ni Alpotera? Bakit kailangan niya siraan ang common law wife ni Pangulong Duterte? Bakit yung kanilang team Alpotera sinasabi, ginagago kayo, yung utak nyo, ginagago na. Tingnan nyo itong si Alpotera, no? At si Maharlika nagkakainitan po ngayon. Wala po silang pakialam talaga sa mga Duterte. Kundi ang gusto lang po, lalong-lalo na po itong si Maharlika, ang gusto lang nila ay yung umingay yung kanilang pangalan. Sila yung maging center of attraction. 'Di ba? Yan po talaga yung gusto nila, mga pre. Kitang-kita naman. Wala po silang pagmamahal kay Digong. Wala namang pakialam yan kahit mamatay pa yan si Digong or basta importante sa kanila mapakinabangan nila yung matanda. 'Di ba? Pera-pera lang. At alam naman si Maharlika mahiling magpasikat eh. Kahit putang ina ipukpok naman ito sa Amerika, tong hayop na to. Single daw si PRRD para ma-justify nila yung kaputahan. Okay? Grabe po yung kanyang grabe yung kanyang gigil talaga, no? Talagang nabubuisit po sila dito sa kay Alpotera. Isa talagang etong si Alpotera tinik talaga ng lalamunan nitong putang inang Maharlika na to, no? Grabe, gigil na po ang inyong lola. Yung katsutahan ni Alpotera na anong ine-epal-epal ni Hanilet, hindi naman sila kasal, ganyan-ganyan, may ganyan sila, di ba? May ganyan sila. Totoo nga naman, bakit epal ka, Hanilet? Epal ka talaga? Grabe naman yan. Huwag ka namang epal, Hanilet. Sabi ni Alpotera yan, ha? Is-single si PRRD. Kita niyo yung pagkabugo ng mga ito to justify their Alpotera. Hindi siya nurse. Hindi siya nurse. Okay, Alpot siya. Yun ang sabi. Hindi talaga. Okay? Hindi siya nurse, ha? Ngayon, mga kababayan, yan ngayon ang titignan ninyo.
sinasabi nila ng grupo niya na single naman si PRRD. Tama ba? Single daw si PRRD. So to justify na siya, na ito si Alpotera ay gusto o mahal naman. Yun kasi yung narrative niya doon, kahit sa dahig, yun yung pakalat niya. Kahit sino na nga lang yung tao, kukunin niya yung iPad niya, kukunin niya yung laptop niya, o ito ma'am, si PRRD, ganito, ganyan. Okay? So, ano ngayon na gagawin natin? Sinisira nila, di ba? Ako ang titirahin nila kunyari, pero sinisira nila si Miss Anelet. May anak si Anelet at siya kinikilalang partner ni Pangulong Duterte. Kinikilala siya ng alam nyo, para sa akin, ang sumira talaga sa buhay ng pamilyang yan ay sila mismo. Dahil sa, bakit po? Paano nasira? Dahil po sa kanilang kayabangan, dahil sa kanilang kasamaan, dahil sa kanilang pagiging demonyo, 'di ba? At lahat-lahat na, pati kasinungalingan. Dahil po doon, kaya sila mismo yung nagpahiya sa kanilang sarili. 'Di ba? Alam nyo, naawa po ako dito kay Maharlika, no? Hanggang dyan ka na lang, Maharlika. Ang tanong, pagkatapos ng laro nyo na yan, saan ka kaya pupulutin? Saan ka kaya pupulutin? Yun yung tanong. Tuloy pa natin to. Ang pamilya ni Pangulong Duterte, hindi si Alpotera, na isinisiksik ang kanyang sarili. Kaya kung mahal niyo yung Pangulong Duterte, tignan ninyo kung sino talaga ang sumusuporta sa kanya. Hindi si Alpotera. Si Alpotera, walang pera. Pinupuntuhan, di ba? Si Alpotera po ay may pera, di ba? May pera po yan. Negosyante po yung pamilya ni Alpotera. Diyan pa lang masasabi natin na itong si Maharlika, binibilog na naman yung ulo ninyo, di ba? Ginagago na naman kayo. Winawalang hiya na naman kayo. Alam nyo naman na itong hayop na pukpok na to, 'di ba? Sinungaling ito. Ngayon, maniniwala pa ba kayo dito? Maniniwala pa ba kayo sa taong ito? Tuloy natin. Para magasik ng lagyo. Now, sinasabi ng grupo ni Alpotera, even before, behind the scene, anong mga pinagsasabi nila kay Anelet. Hindi ko na lang sasabihin. Dahil sila, ang grupo nila, gusto nilang gibain itong nanay ni Duterte. Dahil may nagpupumpas kay Alpotera at sa grupo ng mga double agents. Ngayon, tinitwist nila ang narrative na ako ay inaatake ko yung girlie, pero hindi totoo. Kasi para mabali o ma-divert yung issue dito kay Alpotera at sa grupo nila. Dahil nakikinabang sila ay mangga. Sabi ko sa inyo. So anyway mga pre, hindi ko napahabain yung ating dyan pa lang narinig po natin yung panghuling sinabi ni Maharlika. Talang siya, nagsinungaling po. So itong si Alpotera, sasabihin ko po sa inyo, yung pamilya nito, negosyante, may pera po. Okay? Ang wala pong pera talaga dito, itong hayop na Maharlika na to. Kasi bakit? Nag-aantay lang naman to ng bayad ng politiko sa kanya, ng mga laos na politiko. Pero itong Alpotera na sinasabi nila ay negosyante po ang pamilya nito. Kaya, pero minamaliit ng hayop na to para malinlang kayo. Kaya ingat po kayo ha, wag masyadong papalinlang. Oo. Iba po ang taong manlilinlang, 'di ba? Gamitin niyo po ang utak ninyo. Oo. Ito po yung pagganahin nyo, 'di ba? Binigyan naman kayo ng utak ng Panginoon. So gamitin nyo po. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi nitong hayop na Maharlika na to. Usapan din po natin itong bahay na binibenta po ngayon ni Digong, mga pre. Ito po, sa nakikita ko po dito ay ang mga Duterte nagpapaawa ngayon. Gusto nilang makuha yung inyong loob na dapat sila ay kaawaan ng mga excuse me po, ng mga Pilipino, no? Gusto nilang kaawaan sila. Kaya ito ay isang pakulo lamang, no? Pakulo, diba? Para yung inyong damdamin maawa nga naman doon sa matandang naghihingalo ngayon sa dahig dahil sa katandaan, diba? Si Digong po ay marami pong marami pong properties, diba? I think nasa 40 plus yata, kung di po ako nagkakamali, no? Pero syempre, ang pinaka-famous niyang bahay, yung gate na may yung green na gate, yung may green na gate. Yun yung pinaka-famous niyang bahay na pinupuntahan po ng mga tangan DDS, 'di ba? Doon po sila nagkikita-kita, mga pre.
Lalo na nung dinala po si Digong, no? Lalo na nung dinala si Digong diyan sa Daig. Ay talaga naman, no? Talaga namang itong mga Duterte, no? Ay nagkaisa po diyan. 'Di ba? So ngayon po mga pre, ang nakikita ko dito ay talagang paawa lang, no? Kaya nakalagay doon for sale. Okay? Para lalo pong magalit yung mga Pilipino sa mga Marcos. Okay? Or sa kalaban ng mga Duterte. Yun naman po yung purpose nila. Pero kung titingnan nyo po, isa-isa, mag-research lang po kayo, marami pong properties itong mga Duterte na to. 'Di ba? Ito ay malinaw po na panlilin lang nila sa mga Pilipino. 'Di ba? Oo, panlilin lang. Ang tanong nga po dito, talaga ma'am binibenta ito? Binibenta nga ba ito o hindi? Kasi posibleng design lang ito 'di ba? Posibleng nilagay lang. 'Di ba? Posibleng nilagay lang. So ang tanong, 'di ba? Ito ba ay talagang binebenta o hindi? Kayo, ano sa tingin niyo mga pre? So yun lang naman yung reaction ko dito. Wag po kayo magpapaniwala sa mga taong ganyan, sa pamilyang ganyan kasi manlilin lang po 'yan. 'Di ba? Manlilin lang po. So ingat po kayo, wag kayong papabiktima sa mga pamilyang ito. 'Di ba? So, yun lang po yung reaction natin dito sa patungkol sa bahay ni Digong. Yun lang po muna mga pre, no? Pasensya na po kasi medyo may sipon po tayo. Ingat-ingat po kayo diyan, ha? Kasi marami pong ngayon, uso po yung lagnat ngayon. So, yun lang. Ingat, huwag papauto. Gamitin po yung utak. Huwag magpapaniwala, lalo na kung mga Duterte yung nagsasalita. Kasi itong pamilyang ito ay mga sinungaling. Yun lang po, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po.